So pag-usapan po natin ngayon mga sangkay ang good news at bad news na lumagapak sa ating bansa. So legit po itong ating pag-uusapan ngayon mga sangkay. Totoong yung title natin na good news at bad news, totoo yun. Merong balita kasing lumabas sa Pilipinas ngayon na bagamat merong pong good news, ang kasunod po nito, bad news. Pag-usapan po natin yan. Anyway, before we start, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys. So, eto na nga. Tingnan po natin itong balita. Ayan. Inihayag ng Department of Energy na pinapayagan na ang pagdaan ng mga Philippine flag vessels sa Strait of Hormuz. Ito yung good news. Ang bad news, rektahin na po natin. Ang bad news, ngunit hindi nilinaw na ito agad ang magriresulta sa pagbaba ng petrolyo, presyo ng petrolyo. Sabi dito, pagdaan ng Philippine flag vessels sa Strait of Hormuz, hindi makakapagpababa sa presyo ng petrolyo. So, ang good news, nakakadaan na po yung mga oil tanker ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Binayagan na. Ang bad news, hindi po ito makakapagpababa daw sa presyo ng petrolyo. Yun ang malaking problema. Kasi ngayon, di ba, magkano na po yung presyo ng oil? Malala na po, mga sangkay. Aabot na po ng 170 kada litro. Isipin nyo yan, mga sangkay, para po tayong binubuhusan ng sandamakmak na mga problema sa bansa natin eh. 'Di ba? Pero ito yung naintindihan ko naman. Ito yung naintindihan ko. Mga sangkay, ito ha. Inihayag ng DOE na pinapayagan na ang pagdaan ng mga Philippine flag vessels sa Strait of Hormuz. Ngunit nilinaw, ang paglilinaw ay ito, hindi ito agad magre-resulta sa pagbaba ng presyo ng petrolyo. Hindi daw po ito agad magre-resulta. Ibig sabihin, hindi po yung pagdating nila, biglaan na pong boom, mura na ang presyo ng petrolyo. Ang problema pa po natin dito, yung mga oil companies sa ating bansa na ginugulangan po ang sariling bayan. Diba? Anak ng tokwa, gaano ngayon yung presyo ng oil? Nasa 140. Tapos next week daw, mga by Tuesday, aabot na naman po ng 170. Aba, masyado pong, tayo daw ang pinakamataas na may patong mga sangkay sa presyo ng oil. Sa buong mundo Pilipinas, only in the Philippines. Ganun po tayo kalulupet, mga sangkay. Ito ang nangyayari. Kapag nung pumutok ang gera, ang bilis tumaas. Pero ngayon na makakadaan na po ang mga petrolyo o langis, mga sangkay, galing po sa Strait of Hormuz, hindi rin po na makakapagpababa kaagad pala ng presyo ng oil. Bakit? Simple lang, mga sangkay, hindi nakukontrol kasi ng government ang presyohan ng petrolyo sa merkado. Dahil po sa deregulation law mula po kay Boy Benta, panahon po ito ni Ramos, wala po sa kontrol ng gobyerno ang paglalagay ng presyo ng oil. Wala po sa kontrol ng gobyerno kung paano pabababain ang presyo ng oil. Nasa mga negosyante ito. Sila po talaga yung salarin dyan. Kaya ngayong iba, mga sangkay ngayon, mas pinipili na lang na bumili ng electric car. Kasi kaysa gumamit ng mga sasakyan na kailangan ng fuel,
Tapos kapag ganitong situation, sobrang mahal, hindi na po nila magamit yung sasakyan nila. Kasi pag ginamit mo, isang arangkada lang, 1,000 na agad. 'Di ba? Ganun po kasaklap ngayon, mga sangkay. Wala tayong magawa kasi global crisis ito. Kaso nga lang, ang mahirap, may global crisis na nga, ginugulangan pa tayo mga Pilipino. Aray ko, ang sakit, 'di ba? Sakit sa ulo eh. Pero ito, mga sangkay, ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, layunin ng hakbang na mabawasan ang mga panganib at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis sa bansa sa gitna ng pandaigdigang kawalan ng katiyakan. So, ang pagdaan pala ng mga oil tanker, mga sangkay sa Strait of Hormuz going to our country, ito lamang po ay para matiyak na ang supply ng langis ay permanenteng hindi kumbaga hindi po tayo magkakaroon ng downfall. Hindi po tayo magko-collapse pagdating po sa supply ng oil sa ating bansa. Yun lang. Pero hindi po natitiyak na makakapagpababa agad ito ng presyo ng oil. Grabe, no? Mga sangkay. Pag tiningnan mo ngayon yung kalsada po natin, tapos mapadaan ka sa mga oil station. 'Di ba? Masasabi mo talaga na ang aray ko, bakit ganun naman ka taas yung presyo ng oil? Ito yung mga komento ng mga kababayan po natin. Kasi nga, paraan lang yan nila para malihis ang usapin sa mga ninakaw nila sa taong bayan. Kaya ang pag-uusapan, syempre, ay oil price ngayon. Hindi din. Yung malaking problema ngayon oil price Magkano kaya nagbigay ng nabigay, magkano binigay, medyo malabo yung pagkakasulat ng mga oligarch oil companies dito kay Garin. Uy, makakasuhan ka niyan. Baka makasuhan ka niyan. Sabi naman itong Bensar, kasi malaki ang kita nila ngayon sa nangyayaring gera. Malaking tax ang nakukuha ng government, kaya di nila yan ibaba. Nabubulsa nila yan Hindi. Talagang hindi nila mababa yan kasi wala sa kontrol ng gobyerno yung presyo ng oil. Nasa mga negosyante. 'Di ba? Pinadaan tapos walang baba presyo ng petrolyo. Ano yun? Ay, nako po. Okay, so ito po yung komento ng taong bayan. Well, kayo mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Good news and bad news. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.